magsisedrum kami. So sinasabi niya no, na mag-manifest talaga yung everything natin sa bawat one, which is fire. So ano nga po ba yung fire? No, alam natin kung ano to, apoy sa Tagalog. Pero sa atin po, bilang mga Kristiyano, napakahalaga po ng fire. O yung init, yung apoy na meron tayo. Sino po dito mahilig magkape? Sa mga Pilipino, kahit na mainit na daw, okay, hindi lang yung iced coffee, guys. Talagang, talagang gusto pa nila yung mainit na kape. Okay? May mga kilala po ako na hindi sila nag-iced coffee. Kasi gusto daw po nila sa kape yung mainit na mainit. Yung napapasok ka. Tapos kapag ka mainit, hihipan. Parang ano yun? Ayaw niya ng malamig, pero hihipan niya pag mainit. So, nag-enjoy sila doon, guys. Okay? So, yung punot, yung kapag mainit yung pagkain, hindi po ba masarap yung soup? No? Kapag mainit yung soup, gusto natin kasi masarap yung kainin, mga bagay na mainit. At alam niyo po ba, kapag madaling masira yung pagkain also. No? So maraming nangyayari kapag mainit, on fire. Kaya iron fire! Iron fire! So pwede mo natin basahin yung text natin ngayon sa Leviticus chapter 6 verses 12 to 13. So sa NIV po ito, no? Sabi niya, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. And I believe, na-share na din po, marahil sa atin yung verse na ito or narinig na po natin. So again, ako po si Ate Pat, I've been a Christian po since I was 12 years old. So, story time lang po. Okay lang po ba yun? So, story time lang po. And nakwento ko din po ito, marami po nakakaalam din sa mga kasama natin sa Santa Ana. So, yung mga parents ko po, naging Christian po sila when I was 6 or 7 years old. So, umuwi po galing Saudi yung tatay ko. Christian na po siya. Tapos, na-invite po yung mama ko. Nag-attend. So, nakita niya talaga yung light sa tatay ko. So, na-win din yung aking nanay. So, sinama po nila kami ay 6 or 7 years old back then. Pero, lagi po sinasabi ng tatay ko, hindi porket nag-church ka, Kristiyano ka na. Tama mo ba, hindi porket nag-a-attend ka ng Christian church, Christian ka na. Tama ba, lagi ko din example, hindi porket pupunta ka ng McDo, burger ka na. Tama po ba? Lagi ko din example yun. Ganun po talaga yun, di ba? I accepted Jesus in my life. Personally po, sabi niya kasi, ang relasyon natin sa Panginoon, anak, ay personal. So kahit kami ng mama mo, Kristiyano, hindi mo magagaranti ang Kristiyano ka. Kasi dapat ikaw mismo, sa sarili mo, tatanggapin mo yung Diyos sa buhay mo. So I accepted Jesus in my life when I was 12 years old. Ngayon po ay 36 years old na ako. Magka-37 na po ako this year. And glory to God po, no, hindi po ako nagmamataas o ipinagyayabang. Pero glory to God po, hanggang ngayon, nakatayo pa din po ako sa inyong harapan. And alam niyo po ba, bakit? No? Sa pagiging Kristiyano natin, gusto po natin, tayo bilang mga Kristiyano, nagtatagal tayo. Amen po ba? Are you on fire? I'm on fire! Yung goal ko po, yung message ko ngayong hapon, I want to convince you na bilang mga anak po ni Lord, tayo po ay pangmatagalan. Amen. No, dapat yung life natin bilang mga Kristiyano ay tumatagal. No, kahit naman po anong klase ng
Huwag na huwag natin sabihin, no? Na sana kumatin na siya. Huwag po natin sasabihin yun. Amen. So, tayo po ay pangmatagalan, no? Hindi lang po tayo temporary. So, let's continue to burn for the Lord, no? Na kahit na ano pong edad tayo, whatever age, whatever season, no? Hindi lang, nung pagka-encounter mo, di ba? Nung nakilala mo muna si Lord, talagang parang susubungin mo ang lahat ng pagsubok. Di ba? Kahit na susuburin mo yung school. Kami po kasi nung panahon na yon, nagpupunta po talaga kami way
buhay na walang cellphone. Tama, pag inagaw mo yung cellphone, magwawala talaga sila. Pero alam niyo po, tayo bilang mga Kristiyano, dapat mas malakas yung hatak ng Lord sa buhay natin kaysa sa hatak ng mundo. Because as Christians, dapat lagi po natin inaapoy yan every day. Amen. Light the fire every morning. Amen. So sabi ni Lord, ayan ha, sinindihan ko na. So ang responsibility mo ngayon, ituloy-tuloy mo na yan. So tayo po ay tuloy-tuloy. Pwede mo ba natin sabihin, tuloy-tuloy. Amen. So ang Diyos po ang naglagay nung fire, nagsindi nung fire. Siguro may mga pangarap tayo, hindi lang po yan ikaw lang ang nakaisip niyan. Ang Diyos po ang naglagay sa puso po natin na tayo ay aasenso, umulan. Bakit? Not just for ourselves. Kasi i-bless po tayo ni Lord para maging blessing pa sa mas maraming tao. Amen. So ang Diyos po ang naglagay nung fire na yan na magmahal po tayo ng ibang tao. Yung parang pag minsan hindi mo na iniintindihan, kahit na nakakainis siya, kahit na dapat galit ka na, pero ngayon, dahil ano ka na ni Lord, di ba? Nandun pa din yung love mo. Either sa magulang mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, yung alam mo yun, parang, di ba? Wala kang problema mag-asawa. Sinasabi ko lang muna na naiintindihan ko na po ngayon. Amen. Okay. Tama ba? So, pagbibigyan na po na example, no? That since nandun tayo sa usaping mag-asawa. So, nung kung nagpakasal kayo, sinabi niyo na po ba ito sa asawa niyo? No? Okay, honey, makinig ka, love. Okay. Papakasalan kita. Mahal kita. Minsan ko lang sabihin to, mahal kita. Okay, tatandaan mo, hindi ko na ulitin. Hindi ko na ulitin, tatandaan mo. Isang beses lang. Ganun po ba yung ginagawa natin? Hindi, di ba? Every day, sino po dito, sinasabihan mo yung asawa mo, yung mahal mo sa buhay na, I love you, even hindi yung asawa, hindi ko sinasabing hindi mo asawa. Ibig sabihin yung relasyon mo, yung magulang mo, okay, yung leader mo, yung disciple mo. Sinasabihan mo sila na I love you kasi every day, amen, dapat nilalight natin yung fire. Sa relasyon, gano'n. So kay Lord din, no? Nilalight natin yung fire every day. Amen. So, sa mga estudyante naman, pwede bang magbabakasyon na ngayon? Ay, magbabasa ako. Bibili ko na lahat ng books na meron sa school, tapos aaralin ko na lahat. Tapos, within 8 months, di na ako mag-aaral. Pwede ko ba yun? Kasi, within 2 months, nag-aral na ako. Ito na yun, ha? Okay, one time, big time. Wala pong gano'n. Kasi dapat, tama, bilang mga estudyante, araw-araw, nag-aaral po tayo. Ay, di mo sure, ati. Di naman talaga, okay? Amen. So tayo po ay dapat everyday bilang mga estudyante, it is expected of us na tayo ay mag-aral. No? Hindi pwede yung concept na one time, big time lang po tayo. Because everyday, the fire must be kept burning. Are you on fire? I'm on fire! Amen. So dapat everyday, nagbabasa po tayo ng Bible. Everyday po. No? Meron po tayo tinatawag na LOV or Lifestyle of Victory. So, tapos na po ang Genesis, no? Nasa Exodus na tayo. So maganda po bilang mga Kristiyano, well-versed po tayo sa Word of God. Tama ba? Kasi kapag ikaw ay salesperson, ikaw ay magaling sa sales.
So sila po ay napunta sa desert, no? Papunta po sa promised land. So dinaan sila ng Lord sa desert for 40 years. Supposedly hindi sila ganun katagal sa disyerto, pero prinasa sila ng Lord sa desert. And what happened in the desert was, dahil nga nagre-reklamo yung mga Israelites, sabi nila, Lord, ano ba yan? Sa Egypt, ang dami-dami namin pagkain. Tapos, God in His supernatural favor and mercy, nagpaulan po siya ng mana, tinatawag na mana. So, para siyang flower-like na grain na nakuhulog from heaven. So, hindi ko alam kung paano, no? Kasi pag visit nila ng umaga, nasa lupa, tapos sasalungin na lang nila, gagawin nilang tinapay. No, yun yung kakainin nila sa buong maghapon. Tapos everyday, yun po yung utos ni Moises kay Lord na sabihin niya sa mga Israelita. So sabi niya, everyday, dapat lalabas yung mga Israelita sa mga kampo nila, mag-gather sila ng mana. And sabi ni Lord, dapat kukunin lang nung mga Israelita is yung enough for the day. Kasi kinabukasan, magpapaulan ulit ang Lord, sasalong na naman sila ng mana. Kaso nga lang, siguro talagang ang mga Israelita, hindi po tayo yun, na medyo matitigas ang ulo. Medyo lang naman. Actually, yung iba sa kanila. So siguro naisip nila, ay baka makalimutan ni Lord magpaulan bukas. Dodoblihin ko. Dodoblihin ko yung salok ko ngayong araw na to. So dinobli mo, no? Pero ano po yung utos ni Lord? Sabi niya, salungin mo lang yung kailangan mo for the day. Kaso nga, in their disobedience, alam mong nangyari, pinuod, no? Nasira. Hindi rin nila nagamit. And ang point po dito is, dapat talaga everyday, no, in God's mercy, dapat nakikita po yung paglapit natin sa Kanya, yung pagdedepende po natin sa Kanya. Hindi tayo nagdedepende sa sarili natin diskarte, sa sarili natin karunungan, sa sarili nating lakas, kundi dumidepende po tayo kay Lord. Kaya everyday, we must go to God in prayer. Lagi po tayo nanalangin. Lagi po tayo nanghihingi ng word from God. Kasi, kailangan po natin na everyday na nandun ang fire sa puso po natin. Sino po dito, no, na-experience na po hindi maligo araw-araw? Siyempre, wala ka atin. Di ba po, pag hindi tayo naligo araw-araw, ano po nangyayari? Katulad ng mana, masisira, mabubulo, tama po. Mabubulo. Okay. So, pwede ko, harapin yung katabi mo. Hi! Okay. Pag hindi mo tayo nagtutoothbrush araw-araw, tama po, masisira din po talaga, pati pag-iibig natin. Kasi kailangan natin ginagawa. May mga bagay, mga ilangan tayong ginagawa araw-araw. Amen. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Kasi baba ko. Ganon din po sa spiritual. Dapat araw-araw nilalight natin yung fire. Kasi baba ko. Kasi masisira. Amen po. Kung sa physical natin inaalagaan po natin, no, nag-i-skincare.
yung salita ng Lord. So, pag nakakarinig tayo ng Word of God, kanina nag-uusap po kami nung papunta kami dito, parang mag-iinig ba ako? Parang nakakahiya, sabi ko. Sabi ko, wala nakakahiya, no? Kasi nga, actually, dapat hindi nakakahiya na dinideclare natin. Amen. Kasi parang, hindi po nagiging normal sa atin na nagsispeak po tayo ng worship kay Lord, ng papuri sa Kanya. Diba parang feeling lang, bida-bida ka kapag ang inig mo. Pero hindi po. Amen. Kasi, glorify natin ang Diyos sa buhay po natin. Yung, alam niyo po ba yung term na worship galing po sa salitang worship? Kasi worthy, no? Something that is worthy of our praise. At ang Diyos po natin, no? Siya po ay worthy ng mga papuri po natin. So dapat hindi tayo nahihiya, nag-i-speak natin, sinasalita natin yung mga papuri po natin kay Lord. Amen. Are you on fire? I'm on fire! Sa pangalawa po dun sa no, paano tayo mag-a-add ng firewood. Mag-ingat po tayo dun sa mga voices na pinapakinggan po natin. The words that we listen to every day. No, the voice kasi na yung mga naririnig natin, sila yung mga story na sasabihin po natin. So mag-ingat po tayo dun sa mga boses na pinapakinggan po natin. Lalo na sa mga kabataan, mahilig manood ng mga TikTok. Kasi hindi mo lang naririnig, nakikita mo pa, may visual pa. And alam mo lagi sinasabi, no, eyes are the windows of the soul. So lalo na kapag nanonood tayo ng porn, o kaya yung mga bagay na dapat hindi natin pinapanood. So ano na lang yung pinipid natin sa ating kaluluwa. So dapat po, no, hindi lang tayo maging maingat sa mga taong sinasamahan natin, even the voices that we listen to. Diba yung, lalo na sa mga nanay, hindi ko alam kung uso ngayon. Sa amin po kasi, paglabas nila, dahil yung usually yung mga nanay, wala nang trabaho pag umaga, no, pumasok na yung mga kasama nila sa trabaho, lalabas na yan. Yung voices na maririnig nila, chismis, no, maganda. Sabi ni Pastor Rocky, hindi magandang balita, ibang klaseng balita. Yung naririnig. Kasi paglabas ng nanay ko, pag magwawalis siya sa bakura namin, kahit na magwawalis lang siya, nakakasagap lang ng no, kahit hindi niya sinasadya, nakakarinig siya ng mga kwento. Uy, alam mo si ano, parang, saan galing yan, ma? Sabi mo, gano'n, pagpasok niya, narinig ko doon, sabi niya, gano'n, no? Kahit na alam mo, di ba, paano ba kapag sinasadya mo? No, alam na po, piliin natin, pinifilter natin yung mga boses na pinapakinggan po natin. No, let's not allow the enemy to win over our, ano yun sa minds natin kung ano yung binubulong ng kaaway. Kasi madalas sinasabihan tayo, ay, talaga, nag-church ka niya? Di naman po, no, minsan talaga yung mga magulang na persecute yung mga kabataan. Pero madalas yung kaaway yung nagsasabi sa atin, no? Ba yan? Nag-lead ka pa naman, tapos ganyan. Alam yung kaaway, ganyan po yung sasabihin niya sa atin. Pero we should try to filter kung ano yung sinasabi ng kaaway sa sinasabi ng Lord sa buhay po natin. Amen. So dapat pinipili natin, let God's voice be the loudest that we hear. Dapat ang boses po ng Diyos ang pinakamalakas na naririnig natin sa buhay natin. Kaya dapat pag-isip pa lang natin ng umaga, nag-tune in po tayo sa morning prayer. So nakakatawag po, nakaka-bless, no? Lalo yung mga kapatid natin na everyday na nalagyan pa rin sa morning prayer. Kasi sila wearing in, nakikita ko sila, yung ating mga consistent na mga sisters and brothers na nandito, na kapag morning prayer, nakikita mo po talaga na nandoon pa din. Amen. So, ayun po, no, number 2 po is add firewood. So, ano po yung number 1? Light the fire every morning. Number 2 po natin, add firewood. Amen. Amen. Are you on fire? I'm on fire. Amen po. So, tatlo lang po itong share ko. Pangatlo po is give your burnt offering. Kasi sabi po niya, no, balikan natin yung verse natin po kanina. Sabi niya, every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. No? Sabi po, no, dapat tayo ay nagbibigay ng offering. And sa bawat altar, kailangan po ng offering. So ano po ba yung offering na sinasabi po dito? Nakapunta na po ba kayo sa UP, sa May Quezon City? Ay, okay. Alam ko po yung oblation. Alam ko natin yung oblation, no? Si Kuya Adrian po kasi, graduate po siya ng UP. Ayan. So, nakatanggap po siya nung yung oblation nga na yun. Parang nagpagawa sila nung oblation. Para siyang statue na nakahubad yung lalaki, tapos nakatingala siyang gano'n. So, hubad-hubad yung lalaki.
something that pleases God. Is something that we care about. No, siguro yung may mga, hindi ko alam, may mga relasyon na pinapakat ang Lord sa atin. No, baka po, an offering that costs us something. Sabi ni David, no, I will not offer to the Lord, no, na hindi, no, that cost me nothing. Hindi daw siya mag-sacrifice kay Lord nang walang, hindi siya yung walang kagat sa puso niya, yung hindi siya nasasaktan. Kasi alam niya, yung totoong offering may kurot sa kanyang puso. Siguro, no, something that God is asking, no, sa mga finances po natin. No, kasi if we want to level up our lives, we have to level up our offering to the Lord. Kasi ayaw po ng Lord yung tira-tira. Kahit ako po tayo, ayaw natin, di ba? Kahit sa ulam, eto na lang. Parang kapag kaya gusto ng tatay ko po, sabay-sabay namin kumakain. Kasi kapag may natira, tapos hindi mo naubos, masasayang. Sabi niya, gusto niya, sabay-sabay. No? Ang sinasabi ko po, mas ayaw niya ng tira-tira kapag tayo ay nag-offer. Ano po yung tira-tira? Yung tira-tira oras po natin. Lord, hindi mo na ako mag-ministry ngayon. Kasi, pagod ako. Yung totoong pag-offer kay Lord, kahit pagod ka, kahit wala kang tulog, kahit puyat ka, nandun ka pa rin. Amen! So, nakaka-bless mo, no? May mga kapatid tayo na nagtatrabaho tuwing gabi. Pero, every morning prayer Saturday, didiretso po sila ng church para mag-morning prayer. And, I'm not saying sa mga hindi po nagtatrabaho dito kasi minsan may mga galing trabaho, hahabol pa yan ng cell group. So, nakakatuwa po nun. So, ibig sabihin, hindi lang tira-tirang oras yung binibigay natin kay Lord. It is offering to God something that cost us something. No? Yung ibig sabihin, may kurot sa atin, may sakit, may hirap, may sacrifice tayong ibibigay. No? You put your offering first, and everything else will follow. No? Pwede mo sabihin na, Lord, medyo kasi busy ako ngayon. Tsaka na lang, kapag hindi na ako masyadong busy. Okay, Lord, masamahan mo na ako ng church. Okay? Parang kapag ka, ano ba? Ikaw na lang si Lord. Lagi ko naisip yun kasi lagi mo sinasabi na 6 na araw na binigay ni Lord sa atin. Yung isang araw, hindi man isang buong araw. 2 oras, max. Ibibigay natin sa Lord sa pagpupuli. Tapos pag pumunta pa tayo, di ba? Parang, okay, pag minsan nakagalong ka, pag pa tayo. Amen? Nagpunta po tayo, parang magpuri kay Lord. So, ibigay po natin yung best natin sa Kanya. Amen? Yung kaya natin ibigay sa Kanya. Alam ko you can do better. Amen? Lahat tayo. Are you on fire? I'm on fire! Amen? So, sa pag-offer natin, ang pwede mo sasabihin, Lord, ang dami ko kasing bayarin ngayon. So, wag muna tayo mag-tithes. Okay? Babayaran ko muna ito Lord lahat. Tapos kapag kami natira, i-bless mo ko, Lord. Kasi para maraming matira sa iyo. Ganun ba yun? Hindi, di ba? Pag nagbibigay po tayo kay Lord, we give our best to the Lord. Amen? Hindi lang yung tira-tira po natin. Amen? Kaya nga, sa pagpunta po natin, no, especially sa pag-attend po natin, we should never go to God empty-handed. Bakit po? Kasi God will not let us leave empty-handed. Kapag nagbigay po tayo sa Diyos, lagi po natin sinasabi na hindi natin pwedeng i-outgive ang Diyos. Kapag nagbigay ka, sigurado, no, Diyos yan eh. Bibigyan ka niya ng higit pa kaysa dun sa ibinigay mo. Amen. Amen po. Because, sabi po ng Lord, no, siya po ang ating provider. Amen. Amen. Tayo po bilang mga disciple po ng Lord, tayo ay pangmatagalan. Sabi mo, pangmatagalan ka. Pangmatagalan ka. Bilang disciple po ng CRC, no, tayo ay pangmatagalan. Hindi po tayo yung klase ng leader na mag-step up, tapos mag-step down. Parang, okay, unfair ako ngayon, so gugaw ako. So, pag hindi ako unfair, mag-leave muna ako. Hindi po ganun. Amen. Tayo po ay consistent. Amen. Dahil tayo ay laging on fire. So, apoy mo, bantayan mo. Amen. Bantayan mo lagi yung apoy mo. So, are you on fire? Are you on fire? So, ang pagmumuhang to, ang pagmumuhang to. Okay, tandaan niyo po yung pagmumukha ng katabi niyo. Pagmatagalan. Amen. So, pagmatagalan po tayo. Amen. So, tingnan niyo po, no, as I've said po kanina sa testimony ko, no, since 12 years old po ako, nasa ministry na po. So, first time ko din po tumayo sa harapan. Kaya nga po na-encourage even yung mga kabataan na hindi po namimili ang Diyos sa edad. No, bata, matanda, kahit na anong edad po natin, gagamitin po tayo ng Diyos. So, 12 years old, naalala ko, una po akong tumayo sa offering. And then, ever since then, lagi akong
100 years na ang Diyos po, hindi niya po tayo pababayaan. Hindi lang dahil pastor po yung mga magulang ko. Kasi may mga kapatid din po ako. Bakit po sila wala ngayon sa ministry? Hindi ko po kino-condemn yung mga kapatid ko. But I'm saying, lahat po kasi tayo, may calling ang Diyos sa buhay po natin. It's a personal encounter. At maging yung amoy natin, tayo pong magpapanatili nun. Amen. So dapat maging responsible po tayo sa pagpapanatili po natin sa ating mga apoy. At last na lang, additional, bonus na lang, yung mga leaders ay binibigay ng Lord sa atin, yung mga kapwa natin na Kristiyano, yung mga kapatid natin sa church, that will help us, no, na mas lalong lumago sa walk natin with the Lord, na mas lalong po tayong mag-apoy. Amen. Are you on fire? I'm on fire. I'm on fire. And last na lang po, no, ano yung mga bagay na nakakapatay ng apoy? Yung kanina po na pinag-aral natin, kapag hindi natin ginagatungan, kapag hindi natin nilalight every morning, mabalik na rin natin yung mga yun, kapag hindi tayo nag-offer. And another thing, kapag hindi natin inaayos yung abo. Alam niyo po ba, kapag naggagatong, katulad po ng kwento kanina, naggagatong kasi yung tatay ko. So, ginagawa niya kapag magluluto siya ulit, aalisin niya muna yung maraming abo. Kasi nga po, mahirap mag-aboy kapag maraming abo. Ano yung nire-represent nun? Kasi pag minsan sa atin, ang Diyos, may ginagawa po siya miraculous. Amen, marami nang ginawa ang Diyos in the past sa atin. Pero hindi lang po tayo mag-base sa mga nagawa po ng Diyos. Kasi nasunod na yun, nangyayari na yun. Amen. So expect natin that God will do great and amazing things in our lives every day. Amen. Kung kaya dapat every day, pinapag-apoy po natin. Inaalis natin, no? Hindi lang tayo nagre-rely. Dati ang apoy ko, dati ganito yung ginagawa ko. Dati nga yun. Pero dapat tayo, nagle-level up din tayo. Amen. Lagi kong inuulit-ulit kung sa pag-aaral, nakaka-graduate tayo ng college, no? From kinder, elementary, high school, meron pang junior, senior high school, magka-college ka. Sa buhay Kristiyano po natin, dapat nagle-level up po tayo. Tayo ay patuloy na nag-aapoy. His mercies are new every morning. Amen. Lagi po. No? God renews us every morning. Amen. Lagi po tayo, hindi yung parang habang tumatanda, lumalamig, kundi para tayong wine. Amen. Kasi it comes with age. Habang tumatagal, mas sumasarap. Di ba ganun po yun? Sa buhay Kristiyano natin, kahit minsan, pahirap ng pahirap, yung mga next level, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Dapat, hindi po yung nagiging dahilan para mamatay yung apoy na meron tayo sa paglilingkod po natin kay Lord. Amen. Tuloy-tuloy lang po tayo. Amen po ba? Amen. Are you on fire? I'm on fire. I'm on fire. Amen po ba? And another testimony that I have, no, ako po ay malapit na pong umalis sa 29. And yung prayer ko po talaga kay Lord, of course, no, yung mga desisyon na ginagawa po natin sa buhay po natin, hindi lang natin siya binabase dahil ito yung gusto natin. Amen? Kundi lumalakad at sumusunod tayo, first and foremost, sa gustong gawin ng Lord sa buhay natin. At bago tayo mag-desisyon, nagkukonsult po tayo sa mga leaders natin. And nagkonsult po kami dalawa ni Kuya Adrian, no, kay Pastor Rodel. So, ito po yung plano namin. So, nung mag-asawa po kami ni Kuya Adrian, 2020, God, in His awesome, mighty power, ay hinayaan niya po mag-resign yung asawa ko sa trabaho. Okay? Parang, teka lang, mag-aasawa tayo, mag-resign ka sa trabaho. So, yung si Pastor Rodel, nagtataka din siya doon. Pero we stepped out in faith. Kasi gusto talaga namin na mafokusan yung ministry bilang mag-asawa. No, talagang bigyan ng oras na mas maraming panahon yung mga di-disciple namin. And ang galing po ni Lord, no, kasi nandiyan naman po, even yung mga disciple niya nandiyan. And naniniwala po kami, lahat ng mga ginawa po namin, no, para sa kanila, hindi po masasayang. Kasi God is raising up next generation of leaders. Amen. Are we on fire? I'm on fire. Amen. And sabi po ni Pastor Rodel, no, nung time na yun, sabi niya siguro it's time. Sabi, hindi naman kayo magtatagal doon. Amen. O hindi po kami mag-for good doon. So siguro may gagawin din kami doon. At may gagawin din siguro talaga may gagawin din po kami doon. Hindi lang magtatrabaho, of course. Baka magkaroon na tayo ng CRC, Canada. Yes! Amen. So hindi po. Dinideclare ko lang po doon out of faith. And I believe in my heart, no, God allowed us to go there kasi may ipapagawa po ang Diyos sa atin. Hindi po natatapos, hindi po na po confine ang salita po ng Lord
even yung paglilingkod po natin across borders, across countries. And nakakatuwa po no, na may mga, ayan, yung mga disciple ko po ay nandaan na sila po ang, alam niyo, nakakatuwa po talaga. Glory to God po. And even dito po yung sa Maribeles, kung kami lagi pong binabalikan kasi nagtatanungan po sila kanina, ganito ba kayo nag-start noon? No? So, inulit-ulit ko po, hindi kami ganitong nag-start. Kami po ay nasa itaas ng yung church noon, nasa itaas ng Poso Negro. Okay, dun sa sinisel grupa ni Pastora sa Santa Ana. Tapos, grabe no, kung makikita mo talaga, sabi niya parang mas maganda pa yung kulungan ng hayop dun sa church namin noon. Pero, hindi po tumigil yung ating mga pastors, yung ating mga leaders na magpatuloy po sa, alam mo yung pag-share ng Word of God, yung talagang pagpunta, si Ma'am Joy, tinatabuan niya si Pastora, yung mga gano'n. Tapos, naranasan po natin yan, no? Pagtawanan, batuhin yung church, and everything, pero hindi po tayo tumigil. Well, I'm just saying, and I want to encourage each and every one of us, na huwag po tayong tumigil. Amen? Magpatuloy lang po tayo. Lagi po maging on fire po tayo. Hindi naman po, siguro darating yung panahon na madalapa tayo, manlalamig at manghihina po tayo. Pero huwag po natin hayaan, no? A righteous man may fall 7 times, but he will rise up again. Sabi mo sa Proverbs. Amen. Tayo po ay gagamitin ng Lord ang bawat isa sa atin mightily. Amen. Amen. So, are you on fire? I'm on fire. Last na lang po, bago tayo tumayo. Are you on fire? I'm on fire. Amen. So, can you all stand up and we will pray? Amen. Tayo po ay manalangin. Can we all close our eyes and let's talk to the Lord this afternoon. Hawakan po natin yung ating mga puso. Yes, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we come before you boldly. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Maging mga salita na napakinggan po namin, Panginoon. Hallelujah. Lagi mo pong papag-apuyin yung puso ng bawat isa sa amin. Come on, can we ask God for fire? Ngayong hapon na ito, Lord, yung team namin mag-manifest sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Maging warm po kami sa mga tao, maging welcoming kami, maging loving kami. Hallelujah, we will be able to point out yung mga tao sa inyo. Hindi lang po namin sila ilalapit sa aming mga sarili, kundi ilalapit po namin sila sa inyo. Gagamitin mo po yung bawat isa sa amin, mightily, Panginoon, kung paano ginamit mo yung mga anak mo na nakasulat sa Bible. We believe, Lord, na ang bawat isang mga anak mo na nandito, gagamitin mo nga po mightily, Panginoon. Hallelujah, kayo nga po ay magbibigay ng apoy na hindi mamamatay. Yung apoy, Panginoon, na laging nag-aapoy. Lord, yung apoy na sinindihan mo sa amin, yung mga pangarap, yung mga desires, O God, na ibinigay mo, naniniwala po ako, God. Ibibigay mo nga po ang lahat ng ito sa inyong kapanahunan. If it is your will, if it is your purpose, ito po yung mangyayari, Panginoon. Hallelujah, rapakhadarahadarapak. Oh, Jesus, kayo nga po, Panginoon, patuloy na nakakasiyasat ng aming mga puso. Kung meron man po sa mga kapatid namin ngayon, sa anumang kadahilanan, na sila po ay nakakaranas ng paghihina, ng panlalamig, Panginoon, kayo nga po pumatag po sa kanila. Hallelujah. Come on, can we ask God for fresh fire this afternoon, Panginoon? We want you to work powerfully and mightily in our lives, O God. Hallelujah. Hindi po namin kaya sa ganang sarili po namin. Kayo nga po patuloy na magpaapoy sa aming mga puso, yung apoy ng pagmamahal po namin sa inyo, yung apoy na patuloy po kami naglilingkod sa inyo, God. We will be consistent, Panginoon. Kami ay magiging devoted, kami ay magiging committed, kami ay magiging dedicated, kami ay magiging obedient po sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Katulad ng sabi mo sa inyong salita, you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Hallelujah. Ano po yung mga pinagdadaanan namin ngayon, naniniwala kami that you are, hallelujah, the fourth man in the fire. Hallelujah. Maraming salamat po. Ino-offer na po namin sa inyo yung buhay po namin. Katulad ng salita na nabasa po namin, pinakinggan namin. Hindi lamang ito basta lalabas sa kabila, kundi mananatili sa aming mga puso. Ibibigay po namin yung best namin sa inyo, yung best offering namin. Hindi lamang po yung tira-tirang oras namin, hindi lamang yung tira-tirang kakayanan namin, Panginoon. Hindi lang yung tira-tirang finances namin, kundi we will give our best to you, O God. Maraming salamat po sa mga anak mo na nagbigay ng oras at panahon ngayon. We bless each and every one. We love you, Lord. We honor you. This you ask and pray in Jesus' name. Amen. 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 So tayo po ay natapos sa ating offering, ay sa
pray natin na yung tinapay na to magsisilbing kagalingan po sa anumang nararamdaman natin. Sakit physically, siguro po emotionally, no, may mga wounds tayo emotionally or spiritually sa mga mahal natin sa buhay. So as we take the communion, ipag-pray po natin sila. And lagi ko pong nararamdaan din ito. No? I've shared this before. Nung pumasok po yung kasalanan, no, when Adam and Eve sinned, pinalayas po sila sa Garden of Eden. No, pinalayas sila sa Garden of Eden. Sin entered mankind. Pero alam niyo po ba, when Jesus Christ came, no, in the Garden of Gethsemane, tumulong po yung dugo sa ulo niya. And from garden to garden, no, Garden of Eden and then Garden of Gethsemane, we have been redeemed. Kasi sinasabi natin, we have been renewed. So ano man yung paghihirap na meron tayo, God has already restored us. Amen. So sa communion po natin, alalahanin po natin ito. Amen. So pwede po natin ipamahagi yung mga elements po natin. From the Lord, what I also passed on to you, the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Nalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa inyong katawan na nagbubo doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil po sa inyong mga lagay at sugat, kami po ay nakatanggap ng kagalingan. Can we speak healing right now? Lord, we are healed. Ano man po physical na aming nararamdaman, Panginoon, sa aming mga internal organs, hallelujah, sa aming katawan, ito po ay magaling na, Panginoon, at ang body na ito will be used for your glory, O God. Hindi lamang po kami, maging yung mga kapamilya namin, mga mahal namin sa buhay, may sakit, nararamdaman, sa kanilang physical, Panginoon, kagalingang spiritual, O God. We believe that as we eat this bread, Panginoon, sila din po ay tatanggap ng kagalingan, O God. Maraming salamat po. Kainin po natin ito. Taas po natin ang sarong. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat doon sa dugo mo na dumanang doon sa cross. We believe, Lord, that by your blood, we have been cleansed. So God, nilinis mo na kami sa aming karumihan. Panginoon, we are redeemed, restored, we are renewed, O God. Maraming salamat po. We receive this in Jesus' name. Inumin po namin ang sana. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin ngayong hapon, O God. We claim the victory in Jesus' name. Amen.